Michael de Mesapatsi and Feng Shui Consultancy. www.pakbettv.com. Mga kapakbet, ang Hungry Ghost Festival o Hungry Ghost Day ay parte sa selebrasyon ng Hungry Ghost Month. Kung baga, ito ang peak day o ang festive day ng Ghost Month. At ngayong Hungry Ghost Month 2023, ang petsa ng ating Hungry Ghost Festival ay sa August 30, 2023 sa araw ng Miyerkules. Ang Hungry Ghost Festival o kilala rin sa tawag na Songyuanji in Chinese ay isang traditional Taoist at Buddhist holiday. Ginaganap at dinidiwang ito kadalasan sa Asia katulad sa mga bansang China, Malaysia, Singapore at Taiwan. Sa Pilipinas, ito din ay pinagdiriwang mga kapakbet. Sa Chinese calendar, ang 15th day ng 7th lunar month ay ang festive day. Subalit, ito ay ipinagdiriwang sa loob ng isang buwan. At ngayong August 30 mga kapakbet, may mga do's and don'ts tayo na dapat o hanggat maaari ay susundin natin dahil nga ito ay ang araw ng pagdiriwang at ito ang mga sumusunod. Una, manalangin. Sa pagsapit ng August 30 mga kapakbet, ang una mong dapat gawin ay manalangin. Napakalakas ng kapangyarihan ng prayer. Kaya nitong tabuyin ang mga masasamang espiritu at kamalasan sa buhay. Pwede kayong manalangin sa simbahan, templo, o maski kahit sa inyong tahanan lang mga kapakbet. May ilalabas kaming prayer guide bago ang August 30 dito sa aming Facebook page. Ikalawa, magsindi ng kandila o incense. Sunod naman na dapat mong gawin mga kapakbet ay ang pagsisindi ng kandila o incense. Sa tulong ng usok mula sa kandila o incense na iyong sinindihan, ito ang siyang magiging tulay o gabay ng mga kaluluwa na makita nila ang tamang daan tungo sa kanilang destinasyon o huling hantungan sa buhay. Ito rin ay ang pagkain nila. Ikatlo, burn wishing paper. Ang pagsusunog din ng wishing paper o Diyos sa Mani mga kapakbet ay pinapayong gawin ngayong Hungry Ghost Festival. Ito ay ang pera nila sa mundong ito. Ang usok na binubuga ng iyong wishing paper o Diyos Mani habang ito ay nasusunog. Dagdag pa, kapag sinunog niyo ito sa araw ng Ghost Festival, kayo raw ay magkakaroon ng pera sa mga susunod na araw. Ikaapat, sindihan ng mga ilaw sa bahay. Sunod naman mga kapakbet ay ang pagsisindi ng ilaw sa bahay. Dahil mas mataas ang yang energy sa Ghost Festival, ang pagsisindi ng mga ilaw sa bahay kahit man lang sa araw na ito ay makakatulong upang manatiling nasa labas lang ang mga masasamang espiritu. At ikalima, mag-alay ng mga pagkain. At ang panghuli mong dapat gawin mga kapakbet ay ang pag-aalay ng mga pagkain. Pwede kang mag-alay sa labas ng inyong bahay o sa loob ng bahay. Halimbawa sa mga pagkain na pwedeng ialay ay ang mga sumusunod: treats, rice, gulay, karne, alak, tobaccos, sweets at iba pa. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet, Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Dahil natalakay na natin ang mga dapat gawin ngayong Ghost Festival mga kapakbet, dumako naman tayo sa mga hindi dapat gawin kahit sa araw lang na ito. Iwasan nating gawin ang mga sumusunod. Una, pagsusuot ng mga damit na dark colors. Sa araw ng August 30 mga kapakbet, iwasan muna ang pagsusuot ng mga dark colored shirts hanggat maaari. Ito ay dahil malakas ang energy ng Ghost Month sa araw na iyon at meron itong koneksyon sa mga dark colors. Kaya naman, kung magsusuot ka ng damit na dark colors, maaaring lapitan ka ng malas. Bagkus ang pagsusuot ng mga damit na light colors ay kaaya-aya. Ikalawa, pagpapakasal. Isa rin sa mga hindi dapat gawin ngayong Ghost Festival mga kapakbet ay ang pagpapakasal kung ayaw mong magkaroon ng buhay kasal na hindi masaya. Kung hindi pa nakaschedule, pwede kayong pumili ng auspicious date for wedding celebration. Bisitahin lamang ang aming Facebook page para sa Daily Almanac. Ito ay libre lamang mga kapakbet. Ikatlo,
pagbubukas ng negosyo. Ganun din sa pagpapakasal. Ang pagbubukas ng negosyo ngayong Ghost Festival ay hindi pinapayo ng mga feng shui masters. Kung ayaw mong malugi ang kakabukas mong negosyo, huwag mo itong gawin. Kung hindi pa nakaschedule, pumili ng auspicious date for business opening. Bisitahin ang aming Facebook page para sa Daily Almanac at ito ay libre lamang. Ika-4, paglipat ng bahay. Katulad ng mga nabanggit mga kapakbet, ang paglilipat bahay din ngayong August 30 ay bawal na bawal. Kaya naman, kung hindi pa nakaschedule, pumili ng auspicious date for moving to a new house. I-check lamang ang aming Daily Almanac sa aming Facebook page. Ito ay libre lamang mga kapakbet. At ika-5, pagsasampay ng mga damit sa gabi sa labas ng bahay. At ang panghuli ay ang pagsasampay ng mga damit sa gabi sa labas ng bahay. Kung gawain mo ito kahit sa August 30 lang, iwasan mo ito kung ayaw mong mapahira ng dumi at kamalasan ang inyong mga sarili. May mga kanya-kanya tayong paniniwala sa buhay mga kapakbet. Kung tradisyon nyo na ang pagdiriwang ng Hungry Ghost Festival, gawin nyo ang mga nabanggit. Kung hindi nyo naman ito tradisyon, matuto tayong magbigay respeto sa mga taong magdiriwang ng Ghost Festival. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.